Sa tuwing maririnig ang pangalang Babalu, agad na pumapasok sa isip ng maraming Pilipino ang kanyang kakaibang mukha, boses, at walang kapantay na pagpapatawa. Ganda, no? Akin yan, pakakasalan ko yan. Ngunit bago siya naging isa sa mga pinakakilalang komedyante ng bansa, isa muna siyang ordinaryong tao na may malaking pangarap. Ang tunay na pangalan ni Babalu ay Pablito Sarmiento. Ipinanganak siya noong Disyembre 29, 1946. Bagamat kakaunti ang opisyal na tala tungkol sa kanyang pagkabata at personal na buhay bago ang showbiz, malinaw na hindi naging madali ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay. Noong kabataan niya, wala siyang kasiguraduhang magiging artista balang araw. Tulad ng maraming Pilipino noong panahong iyon, kinailangan niyang magsikap upang magkaroon ng pagkakataong makilala. Pagsapit ng dekada 1970, nagsimula siyang lumabas sa maliliit na papel sa mga pelikula. Hindi man siya ang pangunahing bida, napapansin siya ng mga manonood dahil sa kanyang natural na timing sa komedya, kakaibang ekspresyon, at natatanging boses. Habang tumatagal, mas marami ang naghahanap sa kanya. Ang mga simpleng eksena ay nagiging mas nakakatawa kapag siya ang kasama. Dahan-dahan, nabuo ang pangalang Babalu bilang isa sa mga bagong mukha ng komedya sa Pilipinas. Oh, bakit? Gusto mo mamaya ng 45? Hindi pa man siya sikat noon, ipinakita na niya ang isang katangian na magiging dahilan ng kanyang tagumpay. Ang kakayahang magpatawa nang hindi kinakailangang maging pangunahing bida. At ito ang nagsilbing simula ng kanyang makulay na karera sa industriya ng pelikula. Habang dumarami ang kanyang mga pelikula, lalong nakilala si Babalu bilang isa sa mga pinakamahusay na supporting comedians sa Pilipinas. Hindi niya kailangang maging bida upang mapansin. Sa bawat eksena, sapat na ang kanyang ekspresyon, boses, at kakaibang paraan ng pagsasalita upang mapatawa ang mga manonood. Madalas siyang makasama sa pelikula ng ilan sa pinakamalalaking pangalan sa komedya. Sa paglipas ng mga taon, naging pamilyar ang kanyang mukha sa milyon-milyong Pilipino. Tuwing lalabas siya sa screen, alam ng mga tao na may kasunod na tawanan. Huwag mo akong gawing pusa, sasapakin kita. Ang estilo ng komedya ni Babalu ay simple, ngunit epektibo. Hindi siya umaasa sa mahabang linya o komplikadong biro. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang natural na facial expressions, kakaibang boses, at mahusay na timing. Mangyari ho. Ako na magpapaliwanag. Didiretsuhin ko ito. Yung pera. At hindi kayo parang kailangan namin yung pera. Upang maghatid ng saya. Dahil dito, naging kakaiba ang kanyang identidad sa industriya. Naging bahagi siya ng napakaraming pelikula noong dekada 1980 at 1990. Bagamat madalas siyang gumanap bilang supporting actor, malaki ang naging ambag niya sa tagumpay ng maraming comedy films sa panahong iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa harap ng kamera, dumating din ang mabigat na pagsubok. Habang nagpapatuloy ang kanyang karera, unti-unting humina ang kanyang kalusugan dahil sa sakit sa atay. Noong Agosto 13, 1978, pumanaw si Babalu sa edad na 51. Nagluksa ang kanyang pamilya, mga kaibigan sa industriya, at ang napakaraming Pilipinong lumaki sa kanyang mga pelikula. Mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nang siya ay mawala, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng komedya sa Pilipinas. Hanggang ngayon, ipinapalabas pa rin ang ilan sa kanyang mga pelikula. At marami pa rin natatawa sa kanyang mga eksena. Pinatunayan ni Babalu na hindi kailangang maging pangunahing bida upang maging alamat. Sa pamamagitan ng kanyang talento, kasipagan,
at kakaibang estilo ng pagpapatawa. Iniwan niya ang isang pamana na patuloy na nagbibigay ng saya sa bawat henerasyon. At sa tuwing mapapanood natin ang kanyang mga pelikula, muling nabubuhay ang alaala ng isang komedyanteng nag-aalay ng kanyang buhay upang mapangiti ang sambayan ng Pilipino.